Yo, what's up guys? Baklas tayo ng balbula pero mas mahirap pang baklasin yung flarings kesa sa balbula, no? At tanggal lahat ng flarings para kasi yung bolt nito nandun lahat sa loob. Tapos yung panggil natin yung takip para matanggal tong shock. Ayan, kitang kita na yung mga laman loob nito. Mas marami yung flarings kaysa yung aayusin mo na babaklasin mo na makina, saglit lang. Gaya yung rider natin, nasa labas lang yung makina niya. Magbabaklas tayo ng valvula, lilinisin natin kasi nagbabackfire sa every release ko ng throttle. 30 rpm ka, tapos bibitawan mo, mababa siya ng rpm. Pag nasa 5 rpm na lang siguro, doon siya magbabackfire. Tapos masigit pa yung area ko. Ilalabas natin yung sasakyan, tapos dito tayo mag-aayos mamaya. Papakita ko sa inyo yung valvula niya guys, na kung paano siya linisin. Ngayon ko lang lilinisin yung valve nito. Busy sa trabaho, ngayon ko lang maasikaso to, no, na nag-schedule ko para sa kanya para maayos ko, no. Dami pa natin babaklasin. Ito, kailangan natin tanggalin tong cover nito. Marami pa tayong babaklasin dito. So tara guys, baklasin ko muna, no. Ako ipapakita tong head nya kung paano linisin. Ito pa yung bagong tools natin guys, nasa Lazada ko lang nakuha to. So okay lang naman kasi hindi naman pang araw-araw na gamit to guys, no. Kaya okay lang na ito yung gamit muna natin. May mga socket na siya. Yan, 48 volts.
Then para matanggal natin tong valve niya, kailangan natin tanggalin din yung rocking arm niya. Ito yung dalawang bushing na yan, yung dalawang butas na yan dito. So ito ganitong tools na guys ang kailangan nyo, o kung may special tools kayo mas maganda. So tatandaan nyo guys na yung para sa exhaust natin maliit na valve siya, no? Kumpara mo sa intake. Ito yung intake nya sa carburetor. Tapos ito guys, natanggal ko na. Huwag yung kakalimutan to guys, no? Pinaka-importante dito. Malaking bagay yung merong ganito guys, no? Kaya ito yung panglilinis ko dito sa valve nya. Ayan. Lilinisin natin na. Ito yung mga discarding malulupit guys. Ito tutukod mo dito kasi ito ilalagay ko dito, tapos ito iikutin mamaya ng gamit nating drill, no? So umpisa natin guys, i-insert natin dito tayo sa exhaust. So ito rin natin yung intake nya. Yung valve seal guys nandun sa loob. Ayan guys, no, para hindi matamaan naman yung valve seal sa grinding compound, kasi delikado yan guys pag so dito lagay nyo muna yung guide pin nya.
pagkasalpak lang natin nito, saka tayo mag-adjust ng clearance ng valve natin, no. So pwede din siyang luwa, saka nyo ibalik para sumuot lang yung chain niya, no? Ano siya. Tapos ito lalagay na rin natin. Okay. So make sure lang guys na yung guhit dito ay hindi nagbabago. Ito. Bago nyo ibalik yung sprocket ng chain natin. So pwede na natin dito may timing guys bago natin na manual na iikutin, no, para malaman natin kung smooth siya. So ngayon guys, no, ito yung gagawin na natin na timing. So luwagan nyo muna siya kabilaan, tapos yung size ng intake
almost done na tayo, wala na tayong ikakabit pa dito. So bago ko ibalik yung chassis nya, i-double check nyo lahat guys, no, yung higpit nya. Kahit ginamitan yung impact wrench, i-check nyo pa rin yung torque nya, no. Ayan, tapos na tayo. So malinis na yung makina natin, no. Naglagay din ako ng gasket maker sa mga ito, sa tappet cap, pati dito sa pump. So pakinggan natin yung tunog na guys, no. Nakabit ko na lahat. So maulan guys, kaya hindi ko na naipakita. So natapos din tayo sa pagbabalik ng mga pyesa, no. Wala nang backfire, no. Hindi ko kasi na-pernig yung dating tunog nito guys, no, pero ramdam mo talaga nagpa-backfire siya. Ito na yung dalawang alaga natin. Ayan. Maulang araw sa inyo mga kaibigan. Today is Saturday. So nagkaroon tayo ng time para ayusin yung mga motor natin. Alright, hanggang sa